Paano kung sabihin ko sa iyo na may isang salita, isa lang, na palihim na humaharang sa lahat ng biyaya mo? Isang salitang paulit-ulit mong nasasabi na hindi mo alam, siya palang dahilan kung bakit nawawala ang swerte, pagmamahal, at pati pera mo. Ayon sa mga matatanda, mga albularyo, at maging mga mistiko, napakalakas ng kapangyarihan ng salita. At ang pagbigkas mo sa salitang ito ay parang pagsarado ng pinto, bago pa dumating ang himala mo. Kung matagal mo nang nararamdaman na parang hindi ka sinuswerte, na parang walang asenso, o parang paulit-ulit ka lang na na-stuck sa buhay, baka ito na ang sign na hinihintay mo. Dahil kapag natutunan mong tigilan ang pagbanggit dito, magsisimula nang magbago ang lahat. Babalik ang biyaya mo. Mabilis. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang mga salita ay higit pa sa tunog, may taglay itong kapangyarihan, enerhiya, at maging espiritu. Bata pa lang tayo, tinuturo na sa atin na mag-ingat sa bawat binibitawang salita, lalo na kapag galit, takot, o labis na nalulungkot. Dahil kapag nasabi na hindi na ito mababawi. Pero paano kung ang isang karaniwang salitang madalas mong nasasambit, kapag frustrado ka, malungkot, o kahit pabiro lang, ang tunay na dahilan kung bakit naantala ang mga biyaya mo? Paano kung ang matagal mo nang ipinagdarasal ay paparating na pero dahil sa isang salita lang, biglang nagsara ang pinto? Sa video na ito, ilalantad natin ang tunay na kahulugan ng mapanganib na salitang ito, at paano nito naapektuhan ang iyong pag-ibig, daloy ng pera, at maging ang iyong kalusugan. Ipapakita rin namin kung ano ang dapat mong sabihin bilang kapalit, at isang simpleng ritual na pwede mong gawin ngayong gabi para muling papasukin ang mga biyaya sa buhay mo. Huwag palampasin ito. Spiritual Foundation. Matagal nang nauunawaan ng mga Pilipino ang isang bagay na ngayon palang natutuklasan ng modernong mundo, ang mga salita ay parang orasyon o spell. Noong pinayuhan tayo ng ating mga lolo at lola na huwag basta-basta magsalita ng masasamang bagay, hindi lang ito pamahiin, ito ay tanda ng espiritual na karunungan. Sa bawat barangay, may mga kwento ng mga tao na nakulam ang sarili nang hindi nila namamalayan. Isang pangungusap lang na binitiwan sa gitna ng takot o pagkadismaya ang naging dahilan ng pag-iba ng takbo ng buhay nila. Kasi ang bawat salita ay may vibrasyon. Kada pantig ay naglalabas ng enerhiya sa universo, at ang enerhiyang yan, nagdudulot ng maliliit na alon na kalaunan ay babalik sa atin. Ang mga espiritual na guro tulad ni Baba Vanga ay naniniwala na ang bibig ay parehong sandata at pintuan. Kung ano ang iyong sinasabi, iyon ang iyong isinasabuhay, babala niya. Ngayon, pinapatunayan na ito ng siyensya. Ayon sa pag-aaral sa neuroplasticity, ang mga salitang paulit-ulit nating binabanggit ay literal na bumubuo ng realidad ng ating utak. Kapag sinambit mo ito, sinisimulan ng katawan mong paniwalaan ito. Sa tradisyon ng Pilipino, kaya tayo bumubulong ng magagandang salita sa mga sanggol, kaya natin sinasabi ang tabi-tabi po, tuwing daraan sa mga puno o liblib na lugar, at kaya iniiwasan nating magsabi ng masasamang salita, lalo na kapag gabi ng kabilugan ng buwan o mahalagang okasyon. Pero may twist na hindi alam ng karamihan. Hindi mo kailangan magmura para maka-attract ng malas. Minsan, normal lang at karaniwang salita na parang inosente pero puno ng kawalan ng pag-asa, duda, at espiritual na pagtutol ang nagiging harang. Ang salitang ito ay parang pader. Sa tuwing sinasabi mo ito, para mong sinasabi sa universo, hindi ako naniniwala. Wala akong inaasahan. Ayokong tumanggap ng tulong. At kapag narinig yan ng universo, susunod siya. Kaya may mga taong gabi-gabing nagdarasal pero walang resulta. Nag-aapoy ng kandila, gumagawa ng ritual, at nagsusuot ng anting-anting pero walang nangyayari. Dahil sa mismong pagbuka ng bibig nila, kinansela na nila lahat ng yun sa isang salita lang. Hindi lang ito tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakatugma ng isip at diwa. Hindi ka pwedeng mangarap ng kasaganahan sa puso pero puro pagkatalo at panghihina ang lumalabas sa bibig mo. Hindi magmamatch ang enerhiya. Kaya maraming matatandang manggagamot ang nagsasabing, ang salita mo ang orasyon mo. At kung totoo nga ito, at totoo nga, ano ang palagi mong inuusal sa buhay mo, araw-araw? Anong salita ang palihim mong binabanggit na parang utos sa universo na, huwag mo akong bigyan ng biyaya? Sandali na lang, ibubunyag natin kung ano ang salitang ito. Pero bago ang lahat, kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay. Kapag naging mulat ka sa iyong mga salita, nagigising din ang iyong tunay na kapangyarihan.
Malamang ilang beses mo nang nasabi ang salitang ito sa trapiko, sa pagtatalo, sa harap ng salamin, o kahit sa iyong panalangin. Pero mula ngayon, hindi mo na ito babanggitin. Dahil ngayon alam mo na ang tunay na halaga nito. Ang salitang nagkakansela ng biyaya. Siguro matagal mo nang iniisip, ano nga ba ang salitang ito? Yung parang ordinaryo lang pakinggan pero may kakayahang itaboy ang lahat ng iyong biyaya. Ang salita ay hindi kailanman. Never. Napakasimple, karaniwan, parang walang epekto. Pero spiritual. Parang talim ito. Kapag sinasabi mo ang mga katulad nito, hindi ko kailanman malalampasan ang sitwasyong ito. Hinding-hindi ako makakahanap ng pag-ibig. Hindi talaga sa akin nagtatagal ang pera. Hinding-hindi sila magbabago. Para kang gumagawa ng kontrata sa universo. Parang sinasabi mo sa iyong sarili, sa mga gabay mo, sa iyong higher self, at sa bawat puwersang banal na nagbabantay sa iyo. Wala nang silbi ang tulong. Suko na ako. At ano ang kasunod? Titigil na ang pagkatok ng mga biyaya. Susunod sila sa iyong utos. Dahil laging nakikinig ang universo. Hindi lang sa panalangin mo, kundi pati sa pang-araw-araw mong salita, sa mga hinaing mo, at sa mga biro mong may halong kawalang pag-asa. Alam ito ng mga Pilipino sa kaibuturan ng puso nila. Isipin mo, ilang beses ka na bang sinabihan ng mga magulang o lola't lolo mo na huwag magsalita ng negatibo? Huwag mong sabihin yan, baka magkatotoo. Hindi sila nagdadramahan, pinoprotektahan ka nila sa espiritual na aspeto. Balik tayo sa salitang never. Hindi lang ito humaharang, binabakuran ka pa nito. Sa bawat pagbigkas mo nito, para kang nagbibigay ng utos sa sarili mong subconscious. Naghahanda ang katawan mo, ang enerhiya mo, at ang mga desisyon mo na maganap ang kawalang pag-asa. Kapag paulit-ulit mong sinabi, makikita mo rin ang ebidensya. Nagkakansela ng oportunidad bago pa ito dumating. Nawawala ang romansa kahit nagsisimula pa lang. Hindi ka makapag-ipon ng pera kahit anong pilit. Umiwas ang mga kaibigan na parang may di nakikitang humaharang. Hindi ka minumura ng tadhana. Nagkakaroon ka lang ng misalignment dahil sa isang salitang palagi mong inuulit. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol kay Clarissa, isang babae mula Cebu. Taon siyang nagsasabing, hinding-hindi ako magkakapartner. Palaging mahirap ang buhay ko. Walang magandang nangyayari sa akin. Dahil sa kakasabi niya, naging katotohanan na niya yon. Hanggang isang gabi, napanood niya ang isang video, katulad nitong pinapanood mo ngayon, na nagsabing tigilan ang paggamit ng salitang never. Seryoso niyang sinunod. Tinigil niya ang paggamit nito. At sinimulan niyang sabihin, matagal man pero darating. Patuloy akong natututo at may tiwala ako sa biyahe ko. May magandang paparating. Sa loob lang ng 30 araw, nagbago ang enerhiya niya. May biglang dumating na job offer. May lumapit na kaibigan na may bagong oportunidad. At higit sa lahat, gumaan ang pakiramdam niya, naging hopeful, at parang inakikita na siya ng tadhana. Dahil lang sa pagtanggal ng isang salita. Hindi ito mahika. Ito ay vibrasyon. Ito ay alignment. Ang mga salita ang bumubuo ng iyong realidad. Kaya simula ngayon, bantayan mo ang sarili tuwing lalabas ang salitang never sa iyong bibig. Huwag mo itong hayaang maibulalas ng hindi mo namamalayan. Dahil kahit biro lang hindi ito binabalewala ng universo. Kung gusto mo ng biyaya, pag-ibig, kapayapaan, at pagdaloy ng pera. Pangalagaan mo ang iyong mga salita na parang ito ay mga sagradong kasangkapan. Dahil totoo, sagrado talaga ang mga ito. Sa susunod, pag-uusapan natin ang mga palatandaan na naapektuhan na ang iyong enerhiya at ang mga pwede mong gawin para pigilan ang paglala nito. Mga palatandaan na naapektuhan ka na. Ngayong alam mo na ang salitang never at gaano ito kadelikado kapag nasasambit. Pag-usapan natin ang mga senyales na baka nararanasan mo na ang epekto nito. Dahil hindi lang ito basta teorya. Totoong enerhiya ito. At kung palagi mong sinasabi ang salitang ito, malamang nasa ilalim ka na ng anino nito. Narito ang mga malinaw na babala na maaaring nahadlangan o naantala na ang iyong mga biyaya dahil sa mga salitang binibigkas mo. 1. Malapit na ang biyaya pero biglang nawawala. Pakiramdam mo may maganda ng mangyayari, job offer, mensahe mula sa minamahal, perang inaasahan. Pero bigla naglalaho. Parang niloloko ka ng buhay, ipaparamdam ang pag-asa, pero biglang babawiin.
Spiritual na pattern nito kapag ang mga salita mo mismo ang tumatanggi sa mga bagay na hinihiling mo. Kapag sinasabi mong never, mismong pinto ng biyaya ang isinasara mo, kahit paparating na sana ito. 2. Paulit-ulit ang parehong pagsubok. Gaano ka man magsikap, parang paulit-ulit ang problema. Problema sa pera. Sakit sa relasyon. Issue sa kalusugan. Parang ikot-ikot ka lang. Kapag lagi mong sinasabi, hindi talaga ako sinuswerte, o hindi sila magbabago. Natrap ang enerhiya mo sa cycle na yon dahil pinapalakas ng salita mo ang problema. 3. Lagi kang pagod kahit nagpapahinga. Hindi lang physical, kundi spiritual na pagod. Kahit magpahinga ka, hindi ka muling nabubuhayan. May bigat sa dibdib, kalituhan sa isip, at parang may mali na hindi mo maipaliwanag. Ito ang epekto ng soul misalignment. Para kang may labang hindi mo nakikita dahil lang sa mga salitang lagi mong inuulit. 4. Ang dating bukas na pinto bigla nang nakasara. Napansin mo bang ang mga bagay na dati mong sinuswertehan, ngayon ay hindi na gumagana? Lucky charm na dati ay epektibo, wala ng bisa. Panalangin na dati ay nagbibigay ng kapayapaan, ngayon parang hindi maramdaman. Kaibigang laging nandyan, ngayon ay lumalayo. Maaari itong spiritual feedback, nagbago ang dalas ng iyong enerhiya dahil sa mga salita mo at nagbago ang resulta ng buhay mo. 5. Palagi mong sinasabi, sabi ko na nga ba, hindi yan mag-work. Ito ang pinakadelikado. Nagsasalita ka ng negatibo at kapag nangyari, sasabihin mo. Oh, di ba? Sabi ko na nga ba? Hindi talaga para sa akin. Patunay ito ng lakas ng salita mo pero sa maling paraan. Ikaw mismo ang nagmamanifest ng delay at pagkawala dahil ikaw ang nagpopropesya gamit ang sariling boses mo. Kung 2 o higit pa sa mga senyas na ito ay pamilyar sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Ang unang hakbang ay kamalayan. Ang pangalawa ay pagtutuwid. Pwede mo pa ring baliktarin ang sitwasyon, pero kailangan mong kumilos ng may layunin at pagmamasid. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga makapangyarihang salita na dapat mong gamitin, mga salitang nag-aanyaya ng biyaya, nagbabalik ng daloy, at nag-aalin muli sa iyo sa iyong pinakamataas na landas. Dahil kung isang salita ay kayang magkansela ng biyaya, ang tamang salita ay kayang muling magdala nito sa iyo. Mga salitang dapat gamitin, mga salitang umaakit ng biyaya. Ngayong alam mo na kung anong salita ang dapat mong iwasan, at ang pinsalang dala nito, oras na para baguhin ang enerhiya mo. Dahil ito ang totoo. Kung may kapangyarihan ang salita mong hadlangan ang biyaya, may kapangyarihan din itong ibalik ang swerte at daloy sa buhay mo. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang salita ay buhay, dala nito ang layunin ng puso. Kaya nga may mga pang-ritual tayong parirala na minana pa sa ating mga ninuno. Kapag sinasabi mo ang tabi-tabi po bago dumaan sa likas na lugar. Sana all kapag naghahangad ng pag-ibig. O bumubulong ng panalangin sa baso ng tubig tuwing gabi. Hindi ka lang basta nagiging magalang. Inaalin mo ang iyong salita sa respeto, pananampalataya, at pag-anyaya. Ngayon, pag-usapan natin kung ano ang dapat mong sabihin kapalit ng salitang never. 1. Paparating na, it's on the way. Imbis na sabihin, hindi mangyayari eh. Sabihin mo, paparating na. Ang pariralang ito ay makapangyarihan dahil ipinapakita nito ang tiwala mo sa proseso kahit hindi mo pa nakikita ang resulta. Parang sinasabi mo sa universo, nagtitiwala ako sa tamang panahon. At ang tiwala ay mas mabilis makaakit ng milagro kaysa desperasyon. 2. Bukas ako sa pagtanggap, I am open to receiving. Maraming tao ang nagbablock ng biyaya dahil sa paulit-ulit na sinasabi, hindi talaga ako nakakakuha ng swerte, o walang gumagana para sa akin. Baliktarin mo ito. Sabihin mo, bukas ako sa pagtanggap. Binubuksan nito ang pinto ng iyong espiritu. Ito ang key permission slip mo para sa universo. 3. Madali akong hanapin ng biyaya, blessings find me easily. Kahit mahirap ang buhay noon, huwag mong gawing panalangin ang kahirapan mo. Ideklara ang mas maganda. Madali akong hanapin ng biyaya. Sumusunod sa akin ang magandang kapalaran. Kahit hindi ko inaasahan, lagi akong ginugulat ng universo. Ang mga linyang ito ay nire-reprogram ang iyong isipan at umaakit ng positibong enerhiya, lalo na kung binibigkas tuwing umaga o sa mga moon rituals. 4. Lahat ng bagay ay pabor sa akin, everything is working in my favor.
Ito ay pahayag ng pagtanggap at lakas. Kahit mayroong hindi magandang nangyari, imbis na sabihin, wala talagang gumagana. Sabihin mo, lahat ng bagay ay pabor sa akin kahit hindi ko pa nakikita. Ang mga salita mo ay parang binhi. Sabihin mo ang mga katotohanan ito at magiging mataba ang lupa ng iyong enerhiya para sa mga sorpresa ng tadhana. Bonus, isama ang ritual sa iyong salita. Mas tumitindi ang kapangyarihan ng salita kapag sinamahan ng gawa. Narito ang isang simpleng ritual. Isulat sa dahon ng laurel ang biyayang gusto mong matanggap. Sabihin, bukas ako sa regalong ito sa tamang panahon ng Diyos. Sunugin ang dahon ng maingat at hayaang sumama sa hangin ang iyong dasal. Ang sikreto ay intensyon panandang pandagdag tinig. Damang-dama mo ang bawat salita. Punuin ng pag-asa, tiwala at pasasalamat ang bawat bigkas. Bawat salitang sinasambit mo ay isang hakbang papalapit sa buhay na binubuo mo. Kaya piliin ang mga salitang bumubukas ng pinto, hindi ng pader. Ang susunod na bahagi ng ating paglalakbay ay magbibigay sa iyo ng ritual na pwedeng gawin ngayong gabi upang baliktarin ang block at muling papasukin ang biyaya. Isang simpleng hakbang na may tamang salita ang pwedeng magbukas ng mga biyayang matagal mo nang hinihintay. Ritual para muling buksan ang biyaya. Ngayong malinaw na sa iyo kung paano hinuhubog ng mga salita ang iyong realidad at kung paano ito palitan ng mas positibong pananalita, oras na para patibayin ito sa pamamagitan ng gawa. Dahil ang kaalaman na walang kilos ay impormasyon lang. Pero kapag kumilos ka ng may intensyon, nagiging tunay na pagbabago ang enerhiya. Narito ang isang ritual, simple pero sagrado, na pwede mong gawin ngayong gabi, gamit lang ang ilang bagay na madalas mo nang meron sa bahay. Ang ritual na ito ay para sa 3 bagay. 1. Putulin ang negatibong enerhiya ng salitang lagi mong binabanggit. 2. Ay reset ang iyong vibrasyon. 3. Muling buksan ang espiritual na daan para dumaloy ang biyaya. Kailangan yan. 1. Puting kandila, simbolo ng kaliwanagan at paglilinis. 1. Dahon ng laurel, matagal nang ginagamit sa mga Pilipino at silangang ritual bilang tagapagdala ng mga kahilingan. 1. Panulat o marker. Maliit na mangkok o platitong ligtas sa apoy. 1. Basong tubig para sumipsip ng natitirang enerhiya. Iyong tinig. Step 1. Linisin ang espasyo. Bago magsimula, huminga ka ng malalim. Sabihin ng malakas. Lumikha ako ng espasyo para sa liwanag, katotohanan, at biyaya. Sindihan ang kandila. Ang maliit na apoy na ito ay sumisimbolo sa iyong panloob na lakas, ang bahagi mong handang magbago at muling angkinin ang iyong enerhiya. Habang nasusunog ang kandila, isipin mo na parang sinusunog din nito ang lahat ng never na nasambit mo. Lahat ng limitasyon. Lahat ng harang. Lahat ng maling paniniwala. Step 2. Isulat ang kabaligtaran ng never. Kunin ang dahon ng laurel at isulat dito ang isang positibong parirala mula sa mga tinuro kanina. Halimbawa, ngayon natatagpuan ako ng mga biyaya. Bukas ako sa pagtanggap. Lahat ay pumapabor sa akin. Ilagay ang dahon malapit sa iyong dibdib at bigkasin ang parirala ng 3 beses. Damang-dama mo ang salita. Hayaan mong ang boses mo ay punang paniniwala. Step 3. Sunugin ang dahon ng may pasasalamat. Maingat na ilagay ang dahon ng laurel sa apoy ng kandila o sa platito at hayaan itong masunog. Habang nagiging abo, sabihin, pinalalaya ko ang mga salitang humarang sa akin. Tinatanggap ko ang enerhiyang magpapatibay sa akin. Hinahayaan kong bumalik ang biyaya, mabilis, buo, at malaya. Panoorin ang usok na pumapaitaas. Iyan ang lumamong enerhiya na umaalis. Step 4. Selyuhan ang ritual. Ngayon, kunin ang baso ng tubig, hawakan sa 2 kamay at sabihin. May memorya ang tubig. Hayaan mong ang tubig na ito ay magdala lamang ng pananampalataya, pag-asa, at liwanag. Dahan-dahan mo itong inumin, alam mong naisilyo mo na ang iyong layunin. Pagkatapos, patayin ang kandila at sabihin. Tapos na. Pagkatapos ng ritual. Sa susunod na 7 araw, iwasan mong gamitin ang salitang never. Palitan ito ng mga parirala na nagbubukas ng enerhiya. Siguro, sa tamang panahon, natuto ako, naniniwala ako. Obserbahan mo kung ano ang unti-unting nagbabago. May mga nakakabiglang tumatanggap ng pera. May mga biglang nakakatanggap ng mensahe mula sa matagal nang nawala.
At marami ang nakakaramdam ng kapayapaan na matagal nang hindi naramdaman. Hindi ito tungkol sa pamahiin. Ito ay tungkol sa espiritual na pagkakatugma sa sarili mo, sa Diyos, at sa pinakamataas mong landas. Kapag hawak mo ang mga salita mo, hawak mo ang kapalaran mo. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, bibigyan kita ng mensaheng magpapalalim pa ng pagbabago, para hindi ka na muling bumalik sa bitag ng sarili mong mga salita, at tuloy-tuloy na dumaloy ang biyaya sa buhay mo. Sandali lang. Huminga ka ng malalim. Dumaan ka sa isang makapangyarihang proseso ngayon, hindi lang basta video, hindi lang basta impormasyon, kundi isang pag-shift ng iyong enerhiya at pananaw. Alam mo na ngayon ang katotohanan. Isang maliit na salita lang, isa lang na nasabi sa gitna ng frustrasyon, kalungkutan, o kawalan ng pag-asa, ay may kapangyarihang hadlangan ang biyaya, kalabuan ang iyong aura, at antalahin ang iyong tadhana. Pero ngayon, hindi ka nabulag dito. Nalaman mo na ang never ay hindi lang salita, isa itong pinto na matagal mo nang hindi nabubuksan. Ngunit ngayong gabi nabuksan mo na ito. At nabuksan ito dahil pinili mo na magsalita ng may layunin, protektahan ang iyong vibration, at muling angkinin ang enerhiyang nawala sa iyo. Ang biyaya ay hindi basta-basta lang dumarating. Umaakit sila sa mga taong handa. Sa mga taong nagpapalinis ng espasyo. Sa mga taong nagsasalita na parang paparating na ang himala. Kaya ngayon tatanungin kita. Patuloy ka bang magsasalita ng pagkatalo? O magsasalita ka ng paanyaya? Uulit-ulitin mo ba ang sakit ng kahapon? O ideklara mo na ang pag-asa ng kinabukasan? Dahil kapag nagawa mo na ang ritual, kapag napuno mo na ng liwanag ang iyong mga salita, hindi ka na makakabalik sa dati. Iba ka na ngayon. Nakaalin ka na. At handa ka na. Kaya sambitin mo mula sa puso, mula sa kaluluwa, at ipadala mo sa universo. Tinatanggap ko ang aking mga biyaya. Pinalalaya ko ang lahat ng hadlang. Handa na ako. At hayaang magsimula ang mga himala.